Kumusta? Magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, no? Mga ka-viewers. So, sa umagang ito ay nagpapa-harvest po tayo ng ating talong at saka sa ampalaya mga ka-farmers. Ayan na po ang mga talong na kanilang na-harvest. Napakaganda at napakalaki pa din ang bunga. So, ang variety po pala nito, share ko lang. Ito po ay Calixto F1 ng Swiss Seeds Company. Ayan po, no, ang pinapapitas natin sa ating mga tao din eh. Ayan po mga ka-farmers. Tapos ngayon mga ka-farmers ay magpapapitas po tayo, no, ng ampalaya. So ito ang ating ampalaya na papapitasan pang 16 harvest na mga ka-farmers. So kahit may katandaan na at palaging stress sa ulan, meron pa tayong mga harvest, no? Ayan. So ngayon puntahan natin sila mga ka-farmers kasi nagpapapitas po tayo ng talong. Ayan po sila mga ka-farmers. Okay. Dini harvest din eh. Ganyan po. Milabo na. So ayun po mga ka-farmers, ang ating papakitasan ngayon na ampalaya at saka talong. Kasi ampalaya at talong ang ating pinapa-harvest ngayon. So ulit lang ako ng konti mga ka-farmers kasi may nasikaso pa sa kabila. So dito banda mga ka-farmers, napakadami ang bunga ng ampalaya, oh. So kita nyo, ayan, napakadami. Nakakatuwang tingnan mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang mga harvest natin ngayon. So ayan, kita natin sila mga ka-farmers. So dito po ito, no, kina-harvest nila ang ating mga talong, bawang tutanaman po ito lahat. O ganyan mga ka-farmers ang mag-harvest. Okay, so ngayon mga ka-farmers, panibagong video na naman, panibagong kakalaman dito lang po sa Ka-Amazing Farming. So ang talking point natin, share ko lang po sa inyo, ay about po sa mga tao, no, dito sa farm, para alam yung mga ka-farmers kung paano natin sila na-hire, no, para maging katulong natin or gawain din eh sa farm. Okay, so unang-una mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, sa tagalang panahon natin sa pagpa-farming, meron din tayong mga tao din na matagal na din sa atin, no, na nagtrabaho. Okay, so share ko lang po sa inyo, noon yung hindi pa nagka-pandemya, meron akong mga tao na buwanan at merong arawan. So ang buwanan natin 28 katao, so may mga backup tayong arawan 20 katao. So yung ganyang karaming tao mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo para po sa kalaman sa lahat. Ang arawan natin, kung halimbawa yung harvest, need ang maraming tao, yun po mga ka-farmers, tawagin natin sila kasi grupo po sila mga ka-farmers. So ang hinihingi ko sa grupo nila, kahit man lang, no, 4 na bisis sa isang linggo kung maaari, tulungan nyo ako. So ganyan din mga ka-farmers, may mga backup akong tao. Okay, dahil sa aming lugar ay maraming farm, so ang ano ko lang mga ka-farmers ay 28 katao ang buwanan, tapos yung iba arawan. So may mga arawan, tinatawag tayong arawan mga ka-farmers na 28. So pwede magtrabaho sila sa atin kung halimbawa need natin ang tulong, lalo na sa pag-harvest. So pwede natin silang tawagin. Okay, so ngayon mga ka-farmers, sa mga baguhan, at saka sana nagtanong sa atin paano ang tao dito sa farm para tumutulong natin sa araw-arang gawain.
Share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, mga ka-viewers habang namamasyal tayo. May simple kaming usapan o simpleng paraan. So may policy ako sa mga hire kong tao na magtrabaho sa akin. Una mga ka-farmers, ito lang. Sagot ko ang lahat ng mga pangailangan nyo. Tapos ito ang sahod ko sa inyo araw-araw. Kagaya din 500 sila mga ka-farmers per day, no? Tapos mga ka-farmers, ang 500 per day, ano po, libre na mga ka-farmers ang pagkain, cafe, tulugan, o wala na silang intindihin. So sa madaling salita, ang 500 nila mga ka-farmers kung pamilyado sila, tapos may isang anak, kaya na matustusan mga ka-farmers, no, sa 500 a day. Tapos libre na lahat, mga gulay, kung anong gusto nila mga ka-farmers o anong makakain din no, sa farm. So yun po mga ka-farmers ang ano ko sa mga tao. Tapos sila na mga tao ko mga ka-farmers, ang policy ko sa kanila para magkasundo kami ng maayos at magkaintindihan. Ito po, bawal sa akin ang manigarilyo, mag-inom, okay, kung pwede lang. So yun lang mga ka-farmers, simple lang. May nainom naman, tag isang buti, sabi ko okay para sa akin, okay. Kasi mga ka-farmers, alam niyo bakit binawalan ko sila? Kasi ako hindi nainom, ayaw kong makaamoy ng mga sigarilyo, parang nakakasama, no, para sa akin. So pasensya na po mga nag-UUC. So yun lang ang simple kong paraan. Tapos yung mag-aalak, so pwede naman uminom yung pang ano lang, pang patulog. Halimbawa bili kayo ng isang butil, 5 kayo or 4, isang baso, tama na. Pero pag labis na mga ka-farmers, hindi na po pwede. So yun ang mga ka-farmers, sabi ko sa kanila, tanggap kayo pag ano po, pag kaya ninyo ang policy ko. Bawal sa akin ang mag-inom, pwede lang uminom ng konti, pang patulog lang. Kasi kung magtrabaho to buong maghapon ay napaka pagod po, di ba? So yun po mga ka-farmers. Tapos yung pagsigarilyo ay ayaw ko din. So may mga tao akong sigarilyo. So pwede kayo magsigarilyo, basta wag lang din o distansya, o doon lang kayo may area. Doon kayo halimbawa kung magpapahinga sa tanghali, o sige, yung mga gusto, doon kayo banda magsigarilyo. So ganyan mga ka-farmers, no? Tapos mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, may mga tao na po ako na nasa tag 20 years kapi na sa akin nagtrabaho. Alam niyo ba kung bakit mga ka-farmers? Dahil siguro nagustuhan nila ang pagdala ko sa kanila, kaya nagtagal sila sa akin. Okay, tapos mga ka-farmers, kung mga problema, no, sa mga binatang nag-aasawa, ako pa din mga ka-farmers ang sumasagot, no. Pagpapakasal, sabi ko sige, kung nagkagustuhan kayo sa isa't isa, kung nagkamahalan kayo, sige, support lang ako sa inyo dahil sa tagal nyo na sa akin. So ang turi ko sa inyo dahil sa katagalan nyo sa akin ay hindi na tauhan sa farm, kundi maging partner, at saka higit pa dyan, iniisip ko na kapatid po kayo. Okay, so parang hindi mabigat para sa inyo. Tutulungan ko kayo. Halimbawa mga ka-farmers, kung makakagasto ako mga 30,000, okay? Ang i-charge ko sa kanila 10,000 lang ha. Tapos ito ang gagawin natin. Pwede sa bawat sahod magdata kayo sa akin tag 100, pwede na. O 1,000 pwede. Depende sa inyo mga ka-farmers, 500 pwede. So may mga tao tayo mga ka-farmers na nakagasto tayo 36,000, ang pinabayaran natin is 14,000. Okay, sa akin na ang 20 to. So ganyan mga ka-farmers, no. So ang turing ko sa mga tao sa farm, hindi lang sila arawan o buwanan ko, kundi kapamilya ko na sila mga ka-farmers. So lahat ng mga problema sa kanila, halimbawa kung ang asawa nila nanganganak dalhin sa ospital, alam ko naman na wala silang ipon para pang ako na mga ka-farmers ang nagbabayad. So kahit saan ako lumipat hanggang nakakarating ako din sa Manila, yan mga ka-farmers, kabuntot pa din ko sila. So sinasunuran nila ako kasi siguro ang pagdala ko sa kanila nagustuhan siguro. Kaya may umabot na tag 20 years, 14 years, kasi matagal na po ako sa farming mga ka-farmers. So ganyan. Yung time na ako'y binata pa, ang tito ko'y kasama na. Hanggang namatay ang tito ko. Mga ka-farmers, dito pa din siya nagtrabaho. Yung parang may naramdaman siya
umuwi kami sa amin sa probinsya. So tapos dinala siya sa ospital. Yan, tinutulungan ko mga ka-farmers, no. So yun ang mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share ko po sa inyo. So ang mga tao natin, mga ka-farmers, may mga panahon man na parang yung parang hindi natin maintindihan. So pwede natin silang kausapin. So yun ang mga ka-farmers. Ako may mga tao na parang may mga time na madala sa barkada sa labas, tapos mag-inom, tapos ang iba'y natulog na, tapos ganyan. Ay sabi ko sa kanila, mga ka-farmers, yung time na nag-apply sila, ano ang pinag-usapan natin? Ang sagot, mga ka-farmers, bawal mag-inom tayo. Sorry na tayo, hindi na po maulit. So yun po, no, mga ka-farmers. Okay, so simple lang ang paraan, mga ka-farmers, no, sa pagpili ng tao para maging katulong mo dito sa farm. Unang-una, mga ka-farmers, kaya nilang tuparin ang mga policy na para sa inyo. Tapos pangalawa, mga ka-farmers, may malasakit sa tanim. Mas maganda, mga ka-farmers, na mapaibig sila, mapamahal sa tanim, kasi kahit paano wala ka, magtrabaho din sila para sa tanim. Halimbawa, wala ka, nasa biyahe or na ba sa meeting or nagde-deliver ka, tapos ang mga tao mo pag alis mo hindi na nagtrabaho, hindi sila ganyan. So ang ginagawa ko sa kanila, mga ka-farmers, may assignment sila. Ito, kayo dyan, kayo doon, ganyan, ganito. So pagbalik ko, mga ka-farmers, yan, ginagawa nila. Kahit hindi nasa isip mo na okay na, matapos lang yun sa araw na yun, ang magawa nila, mga ka-farmers, dahil may malasakit sila sa akin at sa tanim, lagpas pa dyan. Kaya nga kung kumikita ako, palagi ko silang pinapasalamatan, kasi nagsipag sila para sa akin, tapos nagsuporta ako para sa kanila. So vice versa, ako yung nakabenepisyo sa kanila, sila din nakabenepisyo sa akin. So ang lahat ng mga pangailangan na binigay ko, ang responses din nila para sa akin at sa tanim ko, ay ginampanan din nila. So ito, mga ka-farmers, share ko lang. Kita nyo, mga ka-farmers, no, ang tatlong bungang magkasunod, no, sa sanga ng talong, oh. Napakagandang tingnan. Okay, so ano tayo, mga ka-farmers, kasi may ulan na ambon. So yun lang po, no, kasi mga ka-farmers, yung usapan natin to ay patungkol po sa isang kaibigan nating nasa ibang bansa. Sir, paano sa tao o paano mag-hire ng tao para maging kasama natin sa farm araw-araw, kasi wala akong idea ano ang mga gagawin ko, sir. So yun lang, mga ka-farmers, mga ka-viewers, lalo na sa mga baguhan at balak pasukin ang farming. Ang tao na hahanapin natin, yung taong may mamalasakit, tapos may policy ka sa kanila para sundin nila. Okay, pag hindi nila masunod, mga ka-farmers, ayan, iparandam mo lang sa kanila kung ano ang pinag-usapan. Tapos pag hindi sila, mga ka-farmers, tumupad sa usapan nyo, hanggang doon na lang po kayo. Okay, pwede ka na makauwi, bigay ninyo ang sahod. Kung maaari, may ibigay ka pang pabaon sa kanila, pwede. Ako meron ng mga ka-farmers, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi mga 5 tao. Kasi mga ka-farmers, sabi nila, binawalan daw silang mag-inom. Ikaw, pwede na kayo mag-inom pang patulog lang. Pero pag halimbawa lasing, kasi nasubukan ko ng mga ka-farmers nag-inom, tapos nalasing, nag-aaway, hindi ko yan gusto, kasi dito pa sa farm, pag mapatayan, mga ka-farmers, problema. So sinabi ko sa kanila, kaya tayo pumunta din para sa ating hanap buhay at para mabuhay ang ating pamilya. So ngayon, dahil hindi nyo sinunod ang ating usapan, pwede na kayong umuwi. Ay di nang makaawa, o sige, balik, ay inulit na naman. So yun ang mga ka-farmers, no, simple lang. Wala akong karapatan na papahintuin ko kayo sa trabaho, kasi alam ko naman na dito po kinukuha ninyo ang inaraw-araw, lalo na sa mga pamilya ninyo. Pero pag hindi niyo matupad ang ating usapan, ayaw ko na sa inyo, kahit gusto niyo pang magtrabaho sa akin. Di ba, hindi natin maiwasan, mga ka-farmers, na sa iba tagal na sa atin. Para halimbawa, kung mag-inom sila, mag-inom kasama ang mga barkada, so ayaw ko sa mga ganyan. So may mga tao ako ngayon, mga ka-farmers, may ilang nagsigarilyo lang, so bawas sa akin mag-inom. Ayan, so mas maganda makahanap tayo ng masisipag. Tapos, mga ka-farmers, may malasakit sa tanim. Yun po ang pinaka-importante na makuha nating tao.
Okay, so kung may mga baguhan ka mga ka-farmers, kagaya ko, may mga baguhan akong tao dito, ay ang ginagawa ko lang sila mga ka-farmers, tinatawag ko sila, pinapangunahan ko sila sa lahat ng mga gawain kasi wala pa silang mga experience kung paano. So pinangunahan ko sila sa lahat ng mga gawain na ito ang ating gawin, ganito ang technique, ganyan, ganito, ganon. So yun po mga ka-farmers, no, ang palagi kong ibinahagi sa kanila kasi gusto kong matuto sila sa lahat ng mga gawain din sa farm. So ngayon mga ka-farmers, ang mga tao ko kahit tag-2 taon pa pwede na din silang mag-farming sila. May iba na akong mga tao na nag-asawa, 3 anak, 5. Sabi ko sa kanila, sige, ako ang magpo-provide ng seed sa inyo, ako ang magpo-provide ng insecticide, fungicide, pati sa mga lahat ng pangailangan. Tapos bayaran niyo ako kung makakaipon na kayo. Okay, so ngayon mga ka-farmers, tuwang-tuwa na ako kasi may mga tao na tayong nag-asawa, 3 ng anak, ang iba may 5 na. Laking ko mga ka-farmers kasi makakabili na sila ng sarili nilang luti, no, para tirikan ng bahay, tapos may bahay, may mga motor na. So tuwang-tuwa na ako mga ka-farmers kasi ang lahat ng mga tao nandito sa akin, lahat ng mga natutunan ko dito sa farming, tinuturo ko sa kanila hanggang dumating na lumaki ang kanilang pamilya. Kasi kung turingin ko lang siyang arawan, hindi naman po pwede. Pero may iba din mga ka-farmers, no, na dahil may katagalan na siya sa akin, tapos may anak na 4, may 5 na, po mga ka-farmers, may porsyento na po sila kasi ito, kaya mo na i-manage ang 10 tao. Okay, may porsyento ka, may ka pa, allowance araw-araw. So bigyan kita 600 a day, tapos allowance 200, so 800 na po mga ka-farmers. Tapos may bigas 1 sako bawat buwan kasi kaya mo na, tapos may porsyento pa mga ka-farmers sa aming kita na 10%. Wag ganyan mga ka-farmers, ang mo sa mga tao, magsipag sila kasi tingnan mo, may arawan pa siya nga 600, may allowance pang 200, 800 na, tapos may 10% pa siya pag kumita. So yun po mga ka-farmers ang kagandahan. So ang mga tao mo ay magsikap sa pagtrabaho sa inyo araw-araw kasi dahil po gusto lang kumita. So yun po, no, mga ka-farmers, bago tayo magtapos, mega love shoutout po sa lahat po nating mga bagong subscriber, sharer at commentator, sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta. Maraming salamat po mga ka-farmers. God bless, happy watching. So abangan nyo mga ka-farmers, ang pag-usapan natin ay patungkol po, no, sa fertilizer sa ampalaya, simula sa bagong tanim hanggang sa namumunga. So tapos mga ka-farmers, ang sunod na naman natin pag-usapan, farm to market. Mas maganda alam natin mga ka-farmers, simula sa farm hanggang sa pagma-market. So yun po ang ating gawan ng content sa susunod para magka-ideya ka mo, lalo na sa mga baguhan at balak papasukin ang farming. Okay, so sana nga nasagot natin, no, ang tanong kung paano ang tao o maghanap ng tao o mag-hire ng tao sa farm. Yun lang mga ka-farmers, ang una, yung taong may malasakit. Tapos may usapan kayo, may mga policy na pwede lang sundin, yung hindi mabisyo kung pwede lang. Kung may bisyo mga ka-farmers, basta ang importante magkaintindihan lang kayo at higit sa lahat may malasakit sa tanim. Yun lang po, hanggang dito na lang. Maraming salamat, happy watching, God bless us all, bye bye.